Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Arestado ang 5 magkakaanak na tila ginawang family business daw ang pagbebenta ng shabu sa Malolos, Bulacan. Ang mga nasabat na droga inilagay pa sa paketeng may label na dried fruits. Balitang hatid ni James Agustin. Sa isang bahay sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan, na aresto ng mga operatiba ng PIDEA. Ang 2 babae, 3 lalaki sa kinasalanan drug bypass operation. 7 kilo ng shabu ang nakita nakasilid sa foil na may Chinese characters at may label ng dried fruit. Nagkakahalaga ang droga ng 47.6 million pesos. Ayon sa PIDEA, isa sa mga babaeng sospek ay dati nang nakulong dahil sa kasong may kinalaman din sa droga. Napansin natin na bumabalik sa kanyang dating gawain at upon surveillance, nakita natin na malaki pa rin yung galaw niya. So doon nagsimula talaga yung pagkasa natin ng bypass operation. Sabi ng PIDEA, kabilang sa area of operation ng mga sospek ang Bulacan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Ang pagbebenta ng droga tila family business na raw ng mga ito. Base nga sa aming pag-iimbestiga, magkakamag-anak ang mga ito. Ganon din yung nobya ng isa sa mga suspect. So technically, hindi sila basta small time lang na gumagamit sa loob, hindi ito isang drug din. So talagang nakuha natin isa sila sa mga pinagmumula ng droga doon sa area. Sinusubukan pa namin makunan ng pahayag ang mga sospek na nakakulong ngayon sa PIDEA headquarters. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagka-landslide sa ilang lugar sa Cordillera Region nitong weekend dahil sa pag-uulan. Pansamantalang isinara sa trapiko ang kalsada sa Barangay Asiga, Pinukpok, Kalinga dahil sa gumuhong bahagi ng bundok. Agad nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Humambalang din ang mga tipak ng bato, sangkatutak na lupa at mga nabuwal na puno sa kalsada sa bahagi ng Piong sa Hingyon, Ifugao. Partikular na naabala ang Nalodan section ng Lagawe-Banawe National Road. May pagguho rin ng lupa sa Upper Pitawan, Hingyon, Ifugao at sa Hukab section Lagawe, Ifugao. Nagka-rock slide din sa Sadanga Mountain Province dahil sa masamang panahon. Naperwisyo rin ang kalsada sakop ng Barangay Tonglayan na Tonin Mountain Province. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Cordillera ay epekto ng easterlies. Ngayong Lunes, shear line ang nakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon, amihan naman sa Extreme Northern Luzon at Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang umiiral sa Southern Mindanao. Malaking bahagi ng bansa ang uulanin sa mga susunod na oras kasama ang ilang panig ng Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Sa mga may sasakyan, habol na sa pagpapakarga dahil may nakaambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 80 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. May 10 centavos namang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Yan po ang unang price hike sa diesel at kerosene matapos ang 3 linggong sunod-sunod na rollback. Panibagong hike naman yan para sa gasolina matapos ang rollback noong nakaraang linggo. Sa Miyerkules, diringgin ng LTFRB ang petisyon na itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Ayon sa LTFRB, ito ang petisyon na nakabinbin pa noong 2023 kung kailan nagbigay ang board ng provisional increase sa pasahe. Piso lang ang pinayagan dagdag noong October 2023, kaya naging 13 pesos ang minimum fare sa traditional jeep. 15 pesos naman sa mga modern jeep. Sabi pa ng LTFRB, sinusuri nila ng maigi ang petisyon at kabilang sa tinitingnan nila ang presyo ng mga produktong petrolyo, inflation, epekto nito sa ekonomiya at pati na ang budget ng mga commuter. Nahuli sa Rodriguez Rizal ang isang dating miyembro ng New People's Army na sangkot daw sa ilang krimen. Sabi ng akusado, hindi lahat ng ibinibintang sa kanya
ay totoo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sinalakay ng Rodriguez Police ang compound na ito para arestuhin ang lalaking kabilang sa most wanted persons list ng Calabarzon dahil sa mga kasong murder at robbery. Ang 52 anyos na target na corner ng mga pulis sa isang landfill area sa Barangay Mascap. Naharap si alias Commander Ka Arnel sa patong-patong na mga kaso na isinampa sa loob ng mahigit 15 taon. Meron tayong nakuha na 2 warrant na 2 kaso ng murder and then 4 na robbery. And then nakalagay pa doon sa ating e-warrant, no, ay meron pang umaabot ng 20 yung kanyang warrant. Sa investigasyon at pag-amin mismo ng akusado na pag-alamang dati siyang miyembro ng New People's Army. Ni-reveal niya na nagkaroon siya, naging party siya nung naganap na ambush noong 2009 dito sa may Macabod, Barangay Macabod. Kasama rin siya sa pag-ambush na nangyari noong 2010 naman dito sa Antipolo. 4 ang namatay at 6 yung sugatan. Umamin din ang akusado na isa siya sa mga lider ng kanilang grupo. Yung karanasan ko pong una, 1999, yung na depensiba po kami sa isang kampuhan. Pinasok po kami ng mga kaibigan ng mga 16 IB ng madaling araw, kaya namatayan po kami doon ng 2. Nagkabarilan po. Noong 2020 o 5 years ago, ay nag-attempt na siyang mag-surrender sa Philippine Army na nakabase dito sa Rodriguez, no? At hindi nga lang nag-process dahil ayon sa kanya ay biglang na-pull out yung army na nakabase during that time. Sagot ng akusado ukol sa mga patong-patong na kasong murder, frustrated murder at robbery. Ang ilan po doon, totoo, pero yung doble-doble po na pagpatay at saka yung pang-hold up, ayun po ang hindi ko masasagot po dahil hindi po ako kasama sa aktual po niya. Kasinungalingan niyang bintang na yan. Patuloy ang pag-verify ng pulisya sa mahigit sa 20 warrant pa na isisilbi sa akusado. Nakadetain siya sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May panibagong minor phreatic eruption ng Bulkan Taal kahapon ayon sa PHIVOLCS. Nagtagal yan ng 4 na minuto. Bukod dyan, 2 volcanic earthquakes kabilang ang isang volcanic tremor ang naitala sa bulkan. Aabot naman sa mahigit 400 tonelada ng asupre ang ibunuga ng Taal kahapon. Sa kabila ng minor phreatic eruption ng Taal, nananatili sa Alert Level 1 ang babala sa bulkan. Nasa Alert Level 3 naman ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Aabot sa 32 volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Mahigit 4,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Canlaon. Huli ka mang rider na yan na pumarada sa gilid ng kalsada sa Barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan. Bumaba ang rider at nagmanman hanggang sa lumapit sa isang nakaparadang motorsiklo at kinuha ang nakasabit na helmet. Sinuot niya ang helmet at saka umalis sakay ng kanyang motorsiklo. Batay sa investigasyon, napag-alaman na pagmamay-ari ng isang babaeng residente sa lugar ang ninakaw na helmet. Bigong makilala ang suspect dahil nakatakip ang muka at hindi rin maaninag ang plaka ng kanyang motorsiklo. Huli sa Quezon City ang isang babaeng wanted sa Ifugao dahil sa mga kasong illegal recruitment at estafa. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kanyang pinapasukan trabaho sa Barangay Manresa, Quezon City, natunto ng pulisya ang 36 anyos sa babae na wanted sa Ifugao. Siya ang subject ng 2 arrest warrant para sa mga kasong illegal recruitment at estafa. Ayon sa QCPD, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga pulis sa Ifugao na ilang buwan na nagtatago sa Quezon City ang babae. Nung binerify po namin yung area na ibinigay nila, unfortunately po, hindi po namin nakita yung tao gawa nung iba po yung pangalan na ginamit. Saan, sir? Sa trabaho pa? Sa trabaho po. Bali na masukan po ito bilang sa isang veterinary clinic po. Nung bandang huli po, umamin din po siya.
March 2024 na maisampa ang mga kaso laban sa babae at 4 na iba pa. Inilabas ang arrest warrant matapos ang 2 buwan. Base po doon sa binigay na info sa amin, sir, nagre-recruit po sila ng mga gustong pumunta ng abroad. But pag nakuha na po yung pera, hindi po natutuloy yung usapan. Hindi namin nakuha ng pahayag ang babae na ibiniyahe pa Ifugao para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang lolo sa Antipolo City ang inaresto matapos ireklamo ng kanyang apo. Chris, anong dahilan niyan? Tony, hinalay umano ng akusado ang kanyang 18 taong gulang na apo. Batay sa reklamo na biktima sa pulisya, 15 taong gulang pa lang siya ay nangyayari na ang mga pang-aabuso. Nadakip pa akusado sa bisa ng arrest warrant matapos makapagsumbong ang biktima sa isang malayong kamag-anak. Kasama rin inakusahan at ngayon tinutugis ang anak ng lolo na tiyuhin naman ng biktima. Depensa ng naaresto. Gawang kwento lang yon ng biktima na kanyang napagalitan dahil sa pagkawala umano ng pera sa kanilang bahay. Arestado naman sa Olongapo City ang 2 Pakistani nationals na nangmolestya umano sa isang staff ng resort. Sa Cavite naman, huli sa sementeryo ang 2 lalaking nagbebenta umano ng iligal na droga. Ang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Hindi pagbisita sa mga yumao, kundi pakikipagtransaksyon ang pakay ng 2 naarestong drug suspect sa isang sementeryo sa Noveleta, Cavite. Nakuha sa kanila ang mahigit 25 grams ng hinihinalang shabu. Ayon sa mga suspect na tumangging humarap sa kamera, galing sila sa Olongapo City. Pero dahil hirap daw makakuha ng droga sa kanilang lugar, dumayo sila sa Cavite para makakuha ng supply. Nakaharap sila sa karampatang reklamo. Arestado ang 2 Pakistani nationals dahil sa pangmamolestya umano sa isang staff ng resort sa Subic Bay Freeport Zone sa Olongapo City. Ayon sa investigasyon, nangyari ang insidente nang lilinisin sana ng biktima ang kwarto ng mga suspect na guest sa resort. Umuwi ang biktima at nagsumbong sa kanyang mga magulang. Doon na sila humingi ng tulong sa mga otoridad. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 2 dayuhan na walang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May dengue outbreak sa Quezon City dahil sa pagdami ng kaso ng dengue ngayong taon. Batay sa pinakahuling datos, sumabot na sa mahigit 1,000 at 700 ang kaso ng mga tinamaan ng dengue simula January 1 hanggang February 14. Halos triple raw yan kumpara sa parehong panahon noong 2024. Karamihan sa mga kaso ay may kabataang edad 5 hanggang 17. 10 na ang naitalang namatay ngayong taon dahil sa dengue sa Quezon City. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Dr. Orlando Cruz na Chief Epidemiologist ng QC, problema raw ang late nagpapakonsulta sa mga doktor. Inatasan na rin daw ang mga barangay na mas paigtingin pa ang mga hakbang kontra dengue. Payo rin nila sa mga residente agad magpatingin kapag nakaramdam ng sintomas ng dengue gaya ng lagnat. Paalala ng DOH, sundin ang 5S kontra dengue: search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas at sustain hydration. May kakaibang kampanya kontra dengue sa isang barangay sa Mandaluyong. Sa kada lamok o kitikiti kasi na mahuhuli, may pabuyang katapat. Sa Barangay Addition Hills, bibigyan ng piso ang sinumang makahuhuli ng lamok o kitikiti, buhay man o patay. Nagpagawa na nga ng isang malaking glass case ang barangay kung saan ilalagay at papatayin ang mga mahuhuling buhay na lamok sa pamamagitan ng UV light. Magsisimula ang pagbibigay ng pabuya sa darating na Biyernes. Ayon sa barangay chairman, ang kanilang programang May Piso sa Mosquito ay paraan nila para mapigilan ang pagdami ng lamok kasunod ng pagtaas ng kaso ng dengue sa kanilang lugar. Pagpasok ng Enero, tumaas din ang kaso ng dengue sa barangay kung saan may naitatala rin daw na nasawi. Hello Monday mga mare at pare. Mga mare,
ilang pageant veterans ang muling sasabak sa panibagong edisyon ng Miss Universe Philippines. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. Ipinakilala sa media ang 69 na nagagandahang kandidata mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas at Filipino communities abroad na maglalaban-laban sa 2025 Miss Universe Philippines. Sa media presentation pa lang, palaban na ang mga kandidata sa pagpapakilala ng kanilang sarili. Kabilang sa mga nagbabalik sa pageant stage, si Kapuso actress, 2017 Reyna Hispano-Americana at representative ng Muntinlupa, Teresita Sen Marquez. Dreams never expire. That's what I've been telling everybody. So whether you're a mother, you're a wife, or anyone who has any dreams, so hindi titigil ang pangarap doon. 2018 Miss International First Runner-Up at ngayon representative ng Quezon Province, Atisa Manalo. Nagbabalik din sa Miss Universe Philippines competition sina Miss Taguig, Katrina Legado, Miss Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez, Miss Cebu at Filipino Society of Melbourne candidate, Chela Falconer, at Miss Siniloan Laguna, Iliana Aduana. Dumalo sa media presentation si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Ipinakilala din bilang bagong National Director ng Miss Universe Philippines si Miss Universe 2013 third runner-up, Ariela Arida. It's a big responsibility on my part, the 5th Miss Universe crown. That hopefully in this batch we'll finally get it. Gaganapin ang kompetisyon ngayong Mayo at ang papalaring kandidata ay magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe pageant this November sa Thailand. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinihikayat ng isang mambabatas ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang event. Ang Pangulo naman may pasaring din kay Duterte. Balitang hatid ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Patay natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin nung isang araw, wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon. Sa Carmen, Davao del Norte, ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Kung iligal nga raw ang bomb joke, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapakawala ngayon ng tubig ang Magat Reservoir sa Cagayan Valley. Ayon sa Pag-asa, isang gate ang nakabukas sa nasabing dam sa nakalipas na 24 oras. Sa ngayon, mas mababa sa normal high level ang antas ng tubig sa Magat Dam. Mababa rin ang tubig sa Angat, Ipo, Binga, San Roque at Pantabangan Reservoirs. Mataas naman ang water level sa Lamesa, Ambuklao at Caliraya Reservoirs. Ngayong Lunes na itala ng Pag-asa ang 15.6 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 17 degrees Celsius sa Baguio City, habang 24.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sunod-sunod ang mga motorsiklo na dumaraan sa N. Bacalso Avenue sa Talisay, Cebu. Pagdating sa may pedestrian lane, biglang tumigil ang isa dahil sa traffic light.
at bumangga ang ilang nakasunod na motorsiklo at nagtumbahan. Makalipas ang 4 na oras sa parehong kalsada, isa pang disgrasya ang nangyari. Isang rider din ang huminto sa pedestrian lane hanggang mabangga rin siya ng isang kasunod na motorsiklo. Natumbang parehong motor. Ayon sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority, nagkaareglo na ang mga motoristang sangkot sa parehong insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May sinuntok na lalaki ang isang police auxiliary sa Davao City. Cecil, bakit daw? Rafi, nagalit daw kasi ang police auxiliary sa lalaking hinabol at hinuli niya matapos umanong magnakaw. Yan at iba pa ang may init na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Habang nakaposas, sinuntok ang lalaking yan ng isang police auxiliary sa Davao City. Nangyari ito noong February 1 ayon sa Davao City Police Office. Suspect daw sa pagnanakaw ang lalaking sinuntok habang ang police auxiliary ang isa sa mga humabol sa kanya. Kwento ng nanuntok na police auxiliary, nagalit siya dahil sinuntok din siya ng lalaki nang hulihin. Kung gibuhat na adyo ko'y mali na kung gibuhat atong ngayon kong pasaylo sa tanan. Iniimbestigahan pa ng Davao City Police Office ang insidente para matukoy ang magiging parusa sa nanuntok na police auxiliary. Iimbestigahan din ang 2 pulis na hindi umawat noon. Wala silang pahayag. Samantala, walang nagsampa ng reklamo sa nahuling lalaki kaugnay sa kanyang pagnanakaw umano. Pero nasa kustodiya pa rin siya ng pulisya dahil naman sa paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Duguan at nakahandusay sa kalsada ang 2 lalaking yan nang makita ng mga residente sa Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Kasunod yan ang pamamaril sa kanila ng mga salarin na nakasakay sa isang minivan. Kinilala ang mga biktima na kapitan ng barangay Kaya-Kaya at ang barangay treasurer. Sugatan din sa pamamaril ang isang barangay kagawad. Dinala sila sa ospital. Base sa investigasyon, sakay ng 2 motorsiklo ang 3 biktima. Sinundan sila ng minivan ng mga salarin na tumakas din matapos mamaril. Patuloy silang tinutugis. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbanggaan ng isang motorsiklo at kolong-kolong sa Putotan, Iloilo. Base sa investigasyon, nag-overtake sa sinusundang truck ang pampasaherong motor at nakasalpukan ang kasalubong na kolong-kolong. Bumangga pa ang motor sa isang truck. Patay ang motorcycle rider, pati ang isa niyang pasahero. Sugatan naman ang isa pang angkas. Kwento ng nakaligtas sa pasahero, sinabihan ng kaniyang kasama ang rider na bagalan ang takbo. Ngunit lalo pa raw binilisan. Humihingi ng tawad ang asawa ng rider sa mga biktima. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang pamilya ng nasawing pasahero. May inihaing petisyon sa Korte Suprema para hikayatin ng Senado na simulan na agad ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng isang eksperto, posibleng hindi ito payagan ng Korte Suprema bilang paggalang sa separation of powers ng judiciary at legislative. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Habang nagtatagal ang paggulo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, nagkakaroon umano ng political instability ayon sa law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Kaya sang-ayon daw siya sa paghahain ng petition for mandamo sa Korte Suprema para himukin ng mga mahistrado ang Senado na simulan na ang impeachment trial. Inihain ng petisyon ni dating Special Government Counsel ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, Catalino Generillo Jr. Hindi naman kinakailangang matapos but at least simulan na kasi meron pa silang 3 to 4 months. Malinaw yung lengguwahe ng ating konstitusyon. Forthwith mag-start yung trial pag natanggap nila. So, ibig sabihin yan, walang delay. So, ginagamit nila mga legal doubts or issues. When in fact, mukhang ang matinding rason nila, kailangan nung mga re-electionist, mga kampanya. Yung iba naman, takot sa backlash ng mga black voters. Sabi ni Cayosa, ngayong may kopya na ng articles of impeachment ang mga senador na uupong hukom, dapat bigyan din aniya ng kopya nito si VP Duterte. Sa Constitution, malinaw po ang deadline, 10 days lang Ibigay na sa kanya para sumagot na siya, malaman natin ano ba ang sagot niya. Simulan lang ho nila ng maayos na. Kasi unfair din ho sa Vice President, di ho ba, in a way. Kasi yung complaint nandun na sa website,
isa publiko na eh. Pero wala pang formal na sagot naman yung kabila. So ang nangyayari ngayon, mga trolls, kanya-kanyang interview sa media. Pero sa tingin ni Cayosa, malabong pagbigyan ng Korte Suprema ang mandamus petisyon bilang paggalang sa separation of powers ng hudikatura at lehislatura. Ayaw din ng Supreme Court na magkaroon ng constitutional crisis. So, hindi masyadong pinapakialaman ng Supreme Court sapagkat yan yung tinatawag natin separation of powers at saka yung political question. Kung kailan sisimulan, it is up the wisdom of the elected senators at saka yung respect for a co-equal branch of government. Nauna nang sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na hindi raw siya sang-ayon sa petisyon. Base aniya sa saligang batas, Senado lang ang may kapangyarihang duminig at magdesisyon sa lahat ng mga kasong impeachment. Only when there is a grave abuse of discretion can the Supreme Court come in, katulad during the time of the impeachment of Davide. It's up to the President to call a special session. Hindi mo nang pwede mamandamos yun. Hinihinga namin ng komento rito sina Vice President Sara Duterte at Senate President Chis Escudero pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay hindi kailangang mag-convene ng special session para sa impeachment. Ang bise, naunang sinabing pinaghahandaan ng kanyang legal team ang impeachment. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot na sa 400 pesos kada kilo ang presyo ng karning baboy sa isang pamilihan sa Metro Manila. Sa Marikina Public Market, ang presyo ng liempo nasa 450 na kada kilo. 380 pesos naman ang bentahan ng kasim at pork chop. Ang ribs, 400 pesos at pata nasa 300 pesos kada kilo. Batay sa huling monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, ang pork ham o kasim nasa 350 pesos hanggang 420 pesos kada kilo. 380 pesos hanggang 480 pesos naman ang kada kilo ng pork belly o liempo. Kasing presyo na niyan ang karning baka na nasa 320 hanggang 480 ang bentahan kada kilo. Kaugnay sa pagbabantay ng DOH sa mga kaso ng dengue sa bansa, kausapin natin si Department of Health spokesperson ASEC Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Opo, ano pong kabuuang sitwasyon ng bansa pagdating sa dengue cases, lalo't may isang LGU sa Metro Manila na nagdeklara na po ng dengue outbreak? Yes, Rafi, una na nating naiulat na tumataas nga by 40%. Pag tinignan natin yung bilang ng dengue as of February 1, simula January 1 ng taon na ito, nationwide 28,234 na po yung naitala natin. Mas mataas ng 40% kumpara sa nakaraang taon. Ang aming pong tinitignan ay tatlong rehiyon. Ang pinakamalaki po yung mga kaso, yung tatlong rehiyon po na yan ay kasama ang Metro Manila. Pero actually, even before Metro Manila, mas mataas po yung Region 4A, Calabarzon, yung Region 3, Central Luzon. Ikatlo lamang po yung Metro Manila. Sa loob ng tatlong rehiyon, tayong mga siyam na LGU kasama ni Quezon City na ating kinakausap tungkol sa kanilang mga numero. Ano po kaya ang dahilan nitong 40% na pagtaas at ano pong ginagawa ngayon ng DOH para maabatan ito? Kakaiba to, Rafi, kasi sabi nga namin na hindi kami sanay na nagbibigay ng dengue advisories before June. Typically kasi ang dengue sumasabay sa ating panahon ng tag-ulan. Pero yung pagbago talaga ng klima, yung climate change na sinasabi na this early, kahit na sa February tayo, nagkakaroon ng shear line, intertropical convergence zone, easterlies, na bumubuhos ng malakas na ulan at yun yung tubig na nagkakaroon ng mga kitikite, kaya nagkakaroon ng dengue. Ibig po ba sabihin ito, pagdating ng June, baka tumaas pa lalo ang kaso ng dengue? Hindi naman po ibig sabihin tataas lalo dahil depende naman yan sa kung paano tayo rumisponde. Kung ngayon pa lang at maraming salamat sa media na tumutulong sa pagpaalala sa ating mga kapuso na kailangan talaga hindi lang tuwing June kundi year-round ngayon dahil nagbago na yung panahon, naglilinis tayo, baka naman hindi tumaas sana ng ganong kataas by June. Ayun na nga po, kailangan din magbago ng mindset. Ano pong early symptoms ng dengue ang pwede maging hudyat kung kinakailangan na magpa-ospital o kumonsulta sa doktor? Rafi, nagsisimula ang dengue, karaniwan yung ating lagnat na mataas, 40 degrees centigrade pag tinignan sa thermometer.
may kasabay na pananakit ng ulo, pwedeng sa likod ng mata. Tinanong yung pasyente pag magmatanda, no, sasabihin, pag ng likod ng mata. O kaya pwede rin may pananakit ng tiyan na may kasabay. Siguro para nalilito kasi maraming mga tao na parang magkakahawig sa ibang sakit. Ang lagi namin sinasabi, mas maganda ho ang mas maaga na konsultasyon. Huwag natin antayin na ilang araw na hindi nawawala yung lagnat. Kanina natanong po ako sa programa sa Double B, no, sinabi ko mga 3 days. Hindi naman kailangan mag-antay ng 3 days. Kung gusto nyo po kahit 1 day pa lang or 2 days, pwede ho magtanong sa healthcare worker. Lalo siguro sa mga kabataan, ano po, may ilang lugar ho kasi sa Barangay Additional Hills, halimbawa sa Mandaluyong, nagbibigay na raw ng pabuya sa mga residenteng makakahuli ng lamok bilang kampanya laban sa dengue. Ano po masasabi nyo sa mga programang ganito? Kami natutuwa na may mga inisyatibo, pero aming aming paalala sa ating mga well-meaning naman. We're very sure well-meaning ang ating local government officials. Maganda ho sumangguni tayo sa ating local health office or kunyari sa Department of Health. Ang mahirap po kasi dun sa nabalitaan namin yan na para bang naglagay tayo ng insentibo, naglagay tayo ng piso kada kitikiti or kada lamok. Paano kung baka mamaya maging parang palaisdaan, di ba? Nasa palaisdaan, mas maraming isda, mas maraki ang kita. Baka mamaya magkaroon tayo ng breeding ng mosquito. Ayaw po natin yun. So maybe we can also look at how we implement the program. Siguro dapat mag-coordinate po sa DOH para mas mainam. Maiba po ako, samantalahin ko na rin po pagkakataon kung sakali po magtuloy-tuloy yung freeze order ni US President Donald Trump sa foreign aid. Paano po ito makaka-apekto sa mga health program ng Pilipinas? Kabilang po yung pagsugpo sa HIV/AIDS, TB at malaria na sinusuportahan ng USAID. So Rafi, napakabilis na mga developments, no? Lumabas yung freeze order nung Enero. Ilang araw lamang yung nakalipas, nakita ko na nakipagtagpo ang ating Foreign Affairs Secretary Manalo at saka yung counterpart niya sa US, si State Secretary Marco Rubio, and ongoing yan. Ang posture ng DOH dyan is, ano man yung maging resulta ng international geopolitical developments, tayo po ay naghahanap na ng ibang sources. Hindi natin kailangan maging dependent sa foreign aid. In fact, meron naman ho tayong budget. And ngayon po sa PhilHealth, especially under new President and CEO Edwin Mercado, yung mga benefit packages na pwedeng sumaklaw dun sa HIV/AIDS, dun sa tuberculosis, saka pati yung maternal and child health na karaniwang binibigyan ng aid, hinahanapan natin ng kapalit sa local sources. Sana po makaharap nga kagad. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat rin at good morning. Si DOH spokesperson Asek Albert Domingo ng DOH. Binigyan ng parangal ang ilang personalidad sa ika-50 anibersaryo ng Philippine Heart Center. Ginanap ang pagtitipon sa isang hotel sa Maynila na dinaluhan ng mga cardiologists mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga binigyang pagkilala ay si dating First Lady Imelda Marcos na ginawaran ng PHC Golden Legacy Award. Ibinibigay ito sa mga individual na tumulong sa pagtaguyod ng institusyon. Kinilala rin ang naging kontribusyon ng iba pang individual at organisasyon. Noong Biyernes naman, mismong araw ng mga puso, kinilala ang matatagal ng empleyado ng Philippine Heart Center sa Praise Awards 2025. Nakatanggap sila ng plaque at cash incentive. Nag-flex ang ilang Kapuso stars ng kanilang bagong skill. Nag-backflip si mga batang relay star Miguel Tan Felix kasama ang coach niya sa parkour. Mula sa kanyang posture at stand, talagang mapapawaw ka. Napahanga kay Miguel ang kasama niya sa training na si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Say ni Miguel sa caption, may konting pressure ang training. Sabay hirit kay Carlos na, pang double Olympics gold na ba? Ang score ni Carlos sa backflip ni Miguel, 10 out of 10. Shooting naman ang panibagong ultimate skill unlock ni Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado. Fearless and fierce si Jen sa shooting training niya na ipinasilip sa GMA Integrated News. All-out support ang kanyang hobby na si Kapuso Drama King Dennis Trillo na game din sa shooting. Kamakailan naman naging usap-usapan ang big bike trip ni na Dennis at Jen. Ito naman ang mabibilis na balita sa bansa. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanyang inuupang bahay sa Camarin, Caloocan kaninang madaling araw. Kwento ng isang residente, nakarinig siya ng 2 putok ng baril na nasundan ng paghingi ng tulong ng kinakasama ng biktima.
Sa CCTV footage, kita ang pagtakas ng 4 na salarin papalabas ng eskinita. Batay sa investigasyon ng mga pulis, nagiinuman ng biktima at kanyang kinakasama ng may kumatok at hinanap ang biktima. Dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa ulo at katawan. Arestado ang isang lalaking suspect sa pananaksak sa isang barangay tanod sa Binondo, Maynila. Ayon sa kapitan ng barangay 281, tinangay ng suspect ang isang e-bike kasama ang kanyang kasabwat. Hinabol ng isa sa mga tanod ng suspect pero nasaksak ang tanod sa leeg gamit ang screwdriver. Natunto ng suspect sa tulong ng mga CCTV sa lugar. Mahaharap sa reklamong homicide ng suspect na wala pang pahayag. Ipinagpaliban ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, mataas ang posibilidad na maisabatas ang pag-urong sa eleksyon doon sa October 13, 2025 matapos itong maaprubahan ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Sakaling ipasa ng Pangulo, pag-aaralan pa raw ng COMELEC kung kailangan pang magkaroon muli ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo roon o pananatilihin na ang mga pangalan ng mga kandidato. Posible rin daw na magkaroon ng paglilipat ng mga distrito dahil sa pagkakatanggal sa Sulu bilang bahagi ng BARMM. Mga mare at pare, canceled ang concert ni Colombian singer Shakira sa Peru. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Shakira na dinala siya sa emergency room dahil sa abdominal issue o sakit ng tiyan. Nasa ospital pa rin daw siya at hindi pa raw niya kayang mag-perform. Malungkot man ang kanyang fans, umaasa silang maging okay na rin ang kanilang idol. Inaaral na raw ng team ni Shakira kung kailan ang bagong date ng kanyang concert doon. May panawagan ng Philippine Olympic Committee kasunod ng pagkapanalo ng ating men's curling team ng gold medal sa Asian Winter Games. Sana raw ay magkaroon ng suporta para magkaroon ng training facility rito para sa winter sport. Ang Sports Bites hatid ni Darlene Kai. Umukit ng kasaysayan ng Philippine men's curling team nang makuha ang kauna-unahang Winter Games medal ng Pilipinas sa 9th Asian Winter Games sa Harbin, China. Balikbansa na ang buong koponan na sinalubong ng mga proud na fans at mga opisyal mula sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Hindi raw sila makapaniwala sa nakamit na tagumpay, lalo't mula sa number 51 sa world rankings, hawak ngayon ng Pilipinas ang gintong medalya. This is an absolute historic win. We went into that tournament with high ambitions. We didn't expect to get so far. But we could manage to pull out the gold, and that's unbelievable. The impact with the crowd and the friendly people over there, that was such amazing. It's just amazing. Again, we won the game after the last stone. And hindi pa kasi ganun kasikat sa Pilipinas ang winter sport na curling na tinatawag ding chess on ice. Kombinasyon ito ng physical skills at strategy kung saan ang goal ng magkalabang team ay mapadulas ng stones papunta sa target. Walang curling facility dito sa Pilipinas kaya sa Switzerland pa sila nagte-training. Kaya panawagan nila magkaroon na sana ng curling facility dito. We will request expenses. Sobrang gastos nito, hindi biro to. We really need that financial support to sustain even the developmental stage. We hope that they would learn to love floor curling, and hopefully that would be the jump-off point for these floor curlers to become actual ice curlers in the future. Inaasikaso na raw ng POC ang courtesy call ng Curling Pilipinas sa Malacanang. Magbabalik training agad ang curling athletes bilang paghahanda sa pre-Olympic qualifying event para magtuloy-tuloy na ang kanilang laban hanggang sa 2026 Winter Olympics. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humingi ng paumanhin si Pope Francis sa hindi niya pagdalo sa Jubilee of Artists Mass sa Vatican City.
Ayon sa Santo Papa, nananatili pa rin siya sa ospital dahil sa sakit na bronchitis. Nagpasalamat naman siya sa mga patuloy na nagdarasal para sa kanya, pati sa kanyang mga doktor. Sa pahayag ng Vatican, pinayuhan ng mga doktor si Pope Francis na manatili pa sa ospital at magpahinga. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos na bumangga sa isang poste ng kuryente sa Barangay San Rafael 3, Noveleta, Cavite. Batay sa investigasyon, lasing ang biktima habang binabagtas ang kalsada ng Tulay Calero at mabangga sa poste. May pulso pa siya nang naabutan ng emergency responders. Pero binawian din siya ng buhay sa pagamutan kalaunan matapos na magtamo ng matinding sugat sa ulo at katawan. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sugatan ng isang ina at kanyang anak matapos sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo rito sa Cebu City. Kita sa video ang isang taxi na nagbibiting the red light sa pagtawid dito sa intersection. Nabigla dyan ang rider ng motorsiklo na biglang nagpreno at sumemplang. Tumilapon ang angkas na mag-ina na rider. Agad niyang kinuha ang kanyang anak habang hindi agad nakatayo ang misis niya dahil sa tinamong sugat sa binti. Dinala sila sa ospital at nasa ligtas ng kalagayan. Nagkaareglo na rin ang magkabilang panig matapos mangakong tutulong sa pagpapagamot ng mag-ina ang driver ng taxi. Batay sa monitoring ng isang maritime security expert, lumapit sa Pilipinas ang 3 barko ng China nitong weekend. Balita natin ni Jonathan Andal. Ganito kalapit sa El Nido, Palawan, ang 3 barko ng China Coast Guard 35 nautical miles lang o nasa 65 kilometers batay sa tansya at monitoring ng maritime security expert at dating U.S. senior defense official na si Ray Powell. They're getting pretty close. I'm not sure it's alarming, but it's certainly concerning. They believe their 9-dash line goes right around here and they're going to go right to the edge of where their 9-dash line is. It's becoming more and more common. So, we're starting to see more and more of these intrusive patrols near Palawan. Noong nakaraang linggo lang kasi, isa naman Chinese research vessel ang namataan din sa Palawan. Pero sabi ng Philippine Navy, sumunod naman sa protocol ang nasabing barko na umiwas lang daw sa masamang panahon. Ang mga barko naman ng China Coast Guard sa Palawan galing daw sa Scarborough Shoal at bumaba pa El Nido pero umalis din agad doon. Sinubukan namin kumpirmahin ito sa Philippine Coast Guard pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong February 2 sa Bolinao, Pangasinan, may lumapit din na 2 barko ng Chinese Coast Guard. Pero ngayon sa Palawan, 3 barko na ang ipinadala nila. Usually they go sort of 1 or maybe 2 at a time. So taking 3 ships is sending a particular message of strength. Ang monster ship naman ng China wala na sa West Philippine Sea ayon kay Powell. Pero meron pa raw natitira ritong 9 na barko ng China Coast Guard. Isa dyan na itulak daw ng Philippine Coast Guard palayo ng Zambales, 95 nautical miles mula sa dalampasigan ng probinsya. Pero nasa loob pa rin ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Binuntotan daw ng BRP Cabra ang barkong yan ng China sa kabila raw ng mga dambuhalang alon doon na umaabot ng 5 hanggang 8 talampakan. Ayon kay Powell, intrusive patrols ang ginagawang ito ng China na hindi naman daw illegal. It's just aggressive, right? So what the Philippines has tended to do is to send out a ship or a plane or something just to monitor it. Pero sabi ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, kailangan kumbinsihin ng Pilipinas ang ibang mga bansa para umaksyon ang United Nations. Hindi nga po masyadong ma-action ng UN dahil una, over 160 ka member countries yan. At pangalawa, marami po sa kanila na-implement siya ng China. Yung pagpapalapit nila ng kanilang mga Coast Guard vessel, mga pananakot po yan. Lahat po ito, ang ibig sabihin, pinapakita nila na kumbaga talagang inaagaw na nila yung karagatan at gusto nila talaga tayong pasukuin. Personal na nag-usap sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio kung paano palalakasin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para tugunan ang tinawag ni Rubio na destabilizing actions ng China sa South China Sea. Pumalag naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinabi ng Southern Theater Command ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa maritime rights ng China nang mag-join patrol ito kasama ang Amerika at Canada sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, hindi Pilipinas ang nanghihimasok.
Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga batang 90s dyan, balik Pinas ang bandang The Course para sa kanilang concert nitong weekend. Maraming salamat sa inyong lahat. Muling nagpakilig ng fans ang banda sa kanilang The Course from Manila with Love concert sa Quezon City. Isa sa ikinatuwa ng mga dumagsang fans ang pagtatagalog ng singer ng grupo na si Andrea at ang pagkanta sa mga hit songs nila gaya ng Breathless, Runaway, Radio at marami pang iba. 17 luxury vehicles ang nasa kustodiya ngayon ng Bureau of Customs dahil sa hindi nabayarang buwis nang ipasok sa bansa. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Tony, hindi raw makapagpakita ng dokumento ang establishmento dito sa Makati para patunayang bayad ang duties and taxes ng nasabing mga sasakyan na nabisto sa kanilang lugar. Tinatayang nasa 370 million pesos ang value ng mga sasakyan at motor. Tinatayang namang nasa 100 million pesos ang hindi nabayarang duties and taxes sa pagpasok ng mga ito sa bansa. Ayon kay Alvin Enciso, ang Chief ng Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS ng Bureau of Customs, iniimbestigahan na kung paano nakapasok ang mga sasakyan sa Pilipinas. Ang sports car na McLaren 720S, nasa 40 million pesos daw ang bentahan pero ang buwis na dapat binayaran sa pagpasok nito ay 40 million din. Ang isa pa, Tony, sa nakalap ng customs, maaaring na fast break o mabilis ang ibinenta sa dealership ang mga sasakyan ng mga POGO executives na nagmamadali namang umalis dahil sa POGO ban simula sa pagpasok ng 2025. Ayon sa isa sa admin officer ng establishmento, hindi niya masasagot kung galing nga sa POGO executives ang mga sasakyan. Ukol naman sa buwis, consignment daw ang business model nila kaya hindi silang direkta nag-i-import ng luxury vehicles. Bibigyan ng 15 araw mula February 14 ang nasabing establishmento para patunayang bayad ang buwis sa mga luxury vehicles at kung hindi, ay kukumpiskahin na ito ng Bureau of Customs dahil ituturing na smuggled items ang mga ito. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ian Cruz. Kapag may birthday, abay dapat laging may wish. Mas espesyal yan kung galing mismo sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ang isang anak sa Antipolo City may panalong wish para sa kanyang daddy. Wish ko, sana laging happy si GB tsaka si Mami. Sana magkaroon ng pera. Sobrang galing mo dyan, baby boy Dave. Sinurpresa pa ng cake ang kanyang daddy Anthony na galing sa trabaho. Kuwento pa ng uploader na si Mommy Procil, laging nakikita ng anak na pagod ang ama sa trabaho bilang delivery rider. Hiling niya na magkaroon ng pera para magkaroon ng sapat silang oras na mag-ama. Ayun naman pala. Kaya naman ang heartwarming na wish na yan, abay bentang-benta sa netizens. May 3.8 million views na sa TikTok. Trending! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Tony Aquino. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.